ang karunungan sa loob ng isang salita. Ang isang wika na may iisang pananda lamang para sa nakaraan ay masasabing hindi pa ganap ang pag-unlad sa aspeto ng gramatika. Ito ang palaging malamig na pagtatasa ng propesor ng Comparative Linguistics sa University of Denver sa wikang Filipino. Para sa kanya, may 16 na paraan ang Ingles upang ipahayag ang iba't ibang panahunan, isang patunay ng isang sopistikadong wika. Matibay ang paniniwalang ito ni Professor James Harrison, ngunit ang ilang araw na karanasan sa Pilipinas ay tuluyang babago sa kanyang pananaw at yayanig sa pundasyon ng kanyang mga pinaniniwalaan. Sumisikat ang araw ng taglagas sa kampus ng University of Denver sa gusali ng Comparative Linguistics Department. Ang opisina ni Professor James Harrison ay puno ng mga papel at manuskrito mula sa iba't ibang panig ng mundo. Si James, 52 taong gulang, ay nagtapos ng kanyang doctorate sa Oxford University. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan niya ang kanyang buhay sa pag-aaral ng mga tense aspect system ng mga wika. Siya ay isang lifetime member ng Linguistic Society of America at naging pangulo rin nito. Ang kanyang aklat na Cognition of Tense and Aspect ay ginagamit na standard textbook sa maraming universidad sa buong mundo. Hindi mabilang ang kanyang mga parangal at kinikilala siya bilang pangunahing autoridad sa larangan ng pag-aaral ng aspect. Ngunit nang makita ni James ang isang papel tungkol sa wikang Filipino sa kanyang mesa, hindi niya maitago ang kanyang pagkainis. Ito ay isang research paper mula sa isang universidad sa Pilipinas. Para sa kanya, mababa ang halaga ng wikang Filipino bilang paksa ng pananaliksik. Malinaw ang dahilan. Ang Ingles ay may 16 na uri ng panahunan: simple past, past progressive, present perfect, past perfect at marami pang iba. Bawat isa ay may kakayahang tukuyin ng wasto ang iba't ibang posisyon sa oras. Ito ang katibayan ng isang tumpak na wika, ayon sa palagi niyang itinuturo sa kanyang mga mag-aaral. Naniniwala siyang ang sistema ng Ingles ang sukdulan ng katumpakang kayang abutin ng wika ng tao. Kumusta naman ang Filipino? Ang mga kilos na naganap sa nakaraan ay kadalasang minamarkahan lamang ng salitang na. Paano nito maipapahayag ng wasto ang ugnayan ng mga pangyayari sa oras? Sabi ni James sa isang graduate student na pumasok sa kanyang opisina. Profesor, may mga pag-aaral din po na nagsasabing may komplikadong sistema rin ang Filipino sa pagpapahayag ng aspect. Ang kakulangan sa anyo ay nangangahulugan ng kakulangan sa kakayahang magpahayag. Ang isang malabong wika ay humahantong sa malabong pag-iisip. Ito ay isang pangunahing prinsipyo sa linguistika, putol ni James, habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan matatanaw ang matatayog na Rocky Mountains. Ang katumpakan ng isang wika ay sukatan din ng antas ng sibilisasyon nito. Ang mga wikang tulad ng Ingles, Aleman at Pranses ay may kakayahang pag-ibahin ng detalyado ang mga panahunan. Sa aspetong ito, ang Filipino ay napag-iiwanan. Ang pagpuna ni James sa wikang Filipino ay kilala sa buong komunidad ng mga lingwista. Sa kanyang mga nakaraang papel at panayam, paulit-ulit niyang binatikos ang tense aspect system nito. Sa isang kumperensya, sinabi pa niyang, ang Filipino ay isang tipikal na halimbawa ng wikang hindi pa ganap ang pag-unlad sa gramatika. Kahit na may mga Pilipinong mananaliksik sa mga nakikinig, hindi ito inalintana ni James. Pagsapit ng gabi, umalis si James sa kanyang opisina. Habang naglalakad sa campus, nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang perpekto at maayos na mundo. Ang maging katutubong mananalita ng isang tumpak na wika tulad ng Ingles at ilaan ang buong buhay sa pagsusuri ng estruktura nito, mayroon pa bang mas hihigit na kaligayahan dito? Hindi na kailangang mag-aksaya ng panahon sa mga wikang hindi pa ganap ang pag-unlad tulad ng Filipino. Buo ang loob ni James dito. Ngunit hindi niya alam na ang paniniwalang ito ay malapit ng gumuho. Isang umaga, gaya ng dati, binuksan ni James ang kanyang email. Mayroong 12-dosenang mga hindi pa nababasang mensahe at isa rito ay mula sa isang hindi pamilyar na nagpadala, ang Secretariat ng International Linguistic Society. Ang paksa, imbitasyon para sa isang keynote speech. Binuksan ni James ang email. Inaanyayahan siyang maging pangunahing tagapagsalita sa taunang kumperensya ng International Linguistic Society na gaganapin sa Maynila sa darating na Marso. Ang tema,
Ang katumpakan ng tense aspect systems at ang pag-unlad ng wika ang mismong larangan ng kanyang kadalubhasaan. Maynila. Sumandal si James sa kanyang upuan. Hindi pa siya nakadalo sa anumang kumperensya sa Pilipinas at sa totoo lang, hindi niya kailanman naramdaman na kailangan niya. Ngunit ang maging keynote speaker ng International Linguistic Society ay isang malaking karangalan. Ang mga naunang naging tagapagsalita ay kinabibilangan ng mga nanalo ng Nobel Prize at mga miyembro ng mga pambansang akademya ng agham. Wala siyang dahilan para tumanggi. Ang magsalita sa harap ng mga dalubhasa sa wikang Filipino. Maaaring ito pa nga ang magandang pagkakataon, naisip niya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ba't ito ang perpektong pagkakataon upang patunayan sa harap mismo ng mga Pilipinong mananaliksik kung gaano kasimple at hindi pa maunlad ang sistema ng kanilang wika? Nang gabing iyon, ibinalita niya ito sa kanyang asawang si Elizabeth. Pupunta ako sa Pilipinas sa darating na Marso. Nagulat si Elizabeth. Sa Pilipinas? Hindi ba't palagi mong pinupuna ang kanilang wika? Kaya nga sulit pumunta. Pupunta ako roon upang patunayan na tama ang aking pananaw. May kumpiyansang sagot ni James. Habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, naging abala si James sa paghahanda ng kanyang talumpati. Naghanda siya ng mga slide na nagpapakita ng katumpakan ng sistema ng Ingles. Ikinumpara ito sa Filipino at isinulat sa kanyang conclusion. Ang Filipino ay pangunahing gumagamit ng na upang ipahayag ang nakaraan. Ito ay isang malinaw na ebidensya ng pagiging hindi maunlad nito bilang isang wika. Ang isang wikang walang tumpak na paraan ng pagpapahayag ng panahon ay may limitasyon din sa lohikal na pag-iisip. Binasa ni James ang kanyang manuskrito at tumango ng may kasiyahan. Perpekto ang lohikal na estruktura. Walang puwang para sa pagtutol. Unang linggo ng Marso, San Francisco International Airport. Nakatayo si James sa check-in counter ng first class. Dala niya sa kanyang maleta ang laptop para sa presentasyon, mga datos at ang manuskrito na naglalaman ng kabuuan ng kanyang 30 taong pananaliksik. Habang naglalakad patungo sa boarding gate, tumingin siya sa labas. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, sunod-sunod ang paglipad ng mga eroplano. Pagkasakay sa eroplano, umupo si James at muling binuksan ang kanyang talumpati. Gagamitin niya ang mahigit 10 oras na biyahe upang mag-ensayo. Ang Filipino ay isang wikang hindi paganap ang pag-unlad sa gramatika. Paulit-ulit niyang binigkas ang mga salitang ito, lubos na naniniwala sa kanyang katwiran. Nagsimulang umandar ang eroplano sa runway at di nagtagal ay marahang lumipad. Unti-unting lumiit ang tanawin ng San Francisco. Sa ibabaw ng karagatang Pasipiko, pinagmasdan ni James ang malawak na asul na karagatan at ang kanyang isip ay lumipad na patungo sa naghihintay na tagumpay. Pagtapak niya sa Ninoy Aquino International Airport na napansin agad ni James ang isang uri ng maayos na sigla. Nakapunta na siya sa maraming paliparan sa buong mundo, ngunit bihira ang ganito kaepisyente at may malinaw na mga palatandaan. Ang usapan ng mga tao at mga anunsyo sa paliparan ay sabay-sabay ngunit hindi magulo. Ang mga sign na may kasamang Ingles ay madaling maunawaan. Pumila siya sa immigration. Mahaba ang pila, ngunit mabilis ang pag-usad. Ang immigration officer ay nagsalita lamang ng mga kinakailangang salita. Kinuha ang pasaporte, tiningnan ang kanyang mukha, tinatakan at sinabing, "Salamat po," kasabay ng pag-abot pabalik ng pasaporte. Bakit hindi nagkakagulo kahit kakaunti lang ang salita? Pagtataka ni James. Habang naglalakad patungo sa arrival hall at sasakayan ng taxi, napansin niyang mabilis siyang tinulungan ng driver na ilagay ang kanyang bagahe sa likod. Malinis at maayos ang loob ng sasakyan. Sinabi ni James ang pangalan ng hotel at sumagot lamang ang driver ng maikling, "Sige po," at pinaandar ang sasakyan. Halos walang usapan sa biyahe. Ngunit pinili ng driver ang pinakamagandang ruta, mahusay na lumusot sa siksikan ng mga sasakyan at motorsiklo sa EDSA at mabilis na tinahak ang daan patungo sa destinasyon. Tila ba kahit hindi magsalita si James, naiintindihan na ng driver ang lahat ng kailangan. Pagdating sa hotel, isang magiliw na ngiti ang sumalubong sa kanya mula sa staff. Napakadali ng check-in. Kinumpirma lamang ang kanyang pangalan, ibinigay ang susi ng kwarto, at itinuro ang lokasyon ng elevator. Pagpasok sa kwarto,
Nakita ni James na lahat ng kanyang maaaring kailanganin ay nakahanda na. Isang universal adapter sa desk, mga bote ng tubig sa ref, at malilinis na tuwalya na perpektong nakahanay sa banyo. Tila ba nabasa ang kanyang isip? Lumapit si James sa bintana at pinagmasdan ang tanawin ng lungsod ng Maynila. Ang maayos na hanay ng mga skyscraper sa Makati, ang mga tren ng MRT na dumadating sa tamang oras, at ang mga taong sumusunod sa traffic lights. Lahat ay puno ng buhay ngunit kumikilos ng may tumpak na kaayusan. Bilang isang linguista, naniniwala si James na mas nauunawaan niya ang kahalagahan ng wika kaysa kanino man. Ang wika ang sentro ng komunikasyon. Tanging mga sibilisasyong may tumpak na wika ang makakapagtayo ng isang mataas na antas ng lipunan. Iyon ang kanyang paniniwala. Ngunit ang tanawing nasa harapan niya ay naghasik ng isang maliit na pagdududa. Ang mga tao rito ay tila gumagamit lamang ng kaunting salita. Sa mga pamilyar na konteksto, nilalaktawan nila ang paksa o iba pang bahagi ng pangungusap, nakikipag-usap sa maiikling pahayag, ngunit ang lipunan ay gumagana ng maayos. Sa airport, taxi at hotel, walang sino mang nalito. Kahit walang sinasabi, nagkakaintindihan sila. Paano ito nangyayari? Hindi ito maipaliwanag ni James. Dumidilim na. Sa labas ng bintana, nagsimulang umilaw ang mga gusali sa kalangitan. Bukas, plano niyang bisitahin ang venue ng komperensya. Ang pagiging simple ng wika at ang kaayusan ng lipunan, ang kontradiksyong ito ay nagsimulang magtanim ng maliit na binhi ng pagdududa sa isip ni James. Kinabukasan ng hapon, pumunta si James sa Philippine International Convention Center at isa itong kahangahangang modernong gusali na may malawak at maliwanag na lobby. Dito siya magbibigay ng kanyang keynote speech bukas sa harap ng mga lingwista mula sa buong mundo upang patunayan kung gaano kasimple ang tense aspect system ng wikang Filipino. Matapos suriin ang venue, habang pabalik sa lobby, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Professor Harrison, tama po ba? Tanong nito sa matatas na Ingles. Ang lalaki ay nasa mga 60 taong gulang na may magiliw na ngiti. Ako po si Jose Reyes. Nag-aaral ako ng wikang Filipino sa UP. Alam ni James ang pangalang iyon. Si Professor Reyes ay isang autoridad sa pag-aaral ng aspek sa wikang Filipino. Nabasa ko po ang inyong mga papel, patuloy ni Dr. Reyes, at naging interesado ako sa inyong mga puna sa sistema ng Filipino. Walang bahid ng sarkasmo sa kanyang boses. Tila ito ay purong akademikong interes. Inaasahan ko po ang inyong talumpati bukas. Bago iyon, maaari ko po ba kayong makausap sandali? Pumunta sila sa isang kalapit na kapihan at umupo sa tabi ng bintana. Matapos maihatid ang kanilang kape, mahinahong nagsalita si Dr. Reyes. Professor Harrison, mayroon po akong isang tanong. Ang pangungusap na, kumain na ako. Paano ninyo ito bibigyang kahulugan? Agad na sumagot si James. Nangangahulugan iyan na sa nakaraan, natapos na ang pagkain. Katumbas iyan ng simple past tense sa Ingles. Hindi lang po iyon. Magiliw na sagot ni Dr. Reyes. Nalito si James. Minsan, ang kumain na ako ay tumutukoy sa isang katotohanan sa nakaraan, paliwanag ni Dr. Reyes. Ngunit maaari rin itong magpahiwatig ng pagbabago ng estado o pagtatapos. Kung may magtanong sa iyo, aalis ka na ba? At sumagot ka ng, kumain na ako. Ang ibig sabihin ay tapos ka ng kumain at handa ka ng umalis. Ang ibig mong sabihin, depende ito sa konteksto? Tama po. Tango ni Dr. Reyes. Bukod pa rito, ang na ay maaari ring magpahiwatig ng pagkakatuklas o pagkaalam sa isang bagong sitwasyon. Kapag nahanap mo ang susing matagal mo nang hinahanap, sasabihin mo, aha, nakita ko na. Ang narito ay hindi tumutukoy sa nakaraan, kundi sa kasalukuyang sandali ng pagkakatuklas. O kaya, kapag nagbago ang panahon, sasabihin mo, umuulan na. Ipinapahiwatig nito ang pagsisimula ng isang bagong estado. Sa Ingles, sabi ni James, ang nakaraan ay simple past, ang pagtatapos ay present perfect, at ang pagbabago ng estado o pagkakatuklas ay maaaring present tense. Bawat isa ay may kanya-kanyang anyo. Ngunit sa Filipino, madalas na isang na lang ang sumasaklaw sa lahat ng ito. Ang paliwanag na ito ay nagdulot ng pagkalito kay James. Hindi ba iyan nagdudulot ng kalabuan?
Sa Ingles, may malinaw na pagkakaiba ang I ate at I have eaten. Ibinaba ni Dr. Reyes ang kanyang tasa ng kape. Ang present perfect sa Ingles ay hindi maaaring gamitin kasama ng mga salitang tumutukoy sa tiyak na oras sa nakaraan. Hindi natin maaaring sabihin na, yesterday I have eaten. Dahil magkaiba ang anyo, nagkakaroon ng limitasyon. Natahimik si James. Ang mga nagsasalita ng Filipino ay agad na nakakagawa ng paghuhusga batay sa konteksto, tono at daloy ng usapan. Hindi nila namamalayan, nauunawaan na nila ang papel na ginagampanan ng salitang nasa buong pag-uusap, patuloy ni Dr. Reyes. Minsan, ginagamit din natin ang nakapag para bigyang diin ang karanasan, pero kahit ang nalang ay napaka-flexible na, may kung anong nagsimulang magbago sa isipan ni James. Ang mga konseptong kailangan ng maraming anyo sa Ingles ay naipapahayag ng Filipino sa iisang salita lamang at hindi raw nagdudulot ng kalituhan. Hindi na makasabay ang kanyang isip. Para bang ang mga prinsipyo ng lingwistika na pinag-aralan niya sa loob ng 30 taon ay binabali mula sa pundasyon. Mali ba ang buong talumpati ko mula sa simula? Naisip ito ni James. Tahimik na tumayo si Dr. Reyes. Inaasahan ko po ang inyong presentasyon bukas. Pagkasabi nito, umalis na siya. Naiwan si James na tulala, nakatingin sa lumamig na kape. Pumasok ang dapit hapon sa bintana ng kapihan. Ang kulay kahel na sinag nito ay nagliwanag sa mesa kung saan nakapatong ang kanyang mga kamay na nakasulat ng daan-daang papel, kabilang ang mga pumupuna sa wikang Filipino. Ngayon, lahat ng iyon ay nayayanig. Talaga bang nauunawaan ko ang wika? Ang tanong na ito ay mabigat na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan ng umaga, hindi nakatulog si James. Ang kanyang manuskrito ay nanatiling bukas. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Dr. Reyes, isang salita na may maraming gamit. Ang kakulangan sa anyo ay hindi nangangahulugang kakulangan sa kakayahang magpahayag. Ang ideyang ito ay sumasalungat sa kanyang 30 taong pananaliksik. Hindi siya nakakain ng almusal. Umalis si James sa hotel at muling hinanap si Dr. Reyes. Nakita niya ito sa lobby ng venue. Professor Reyes, maaari po ba akong makarinig pa mula sa inyo? Magiliw na pumayag si Dr. Reyes. Nagpunta sila sa isang tahimik na upuan malapit sa venue. Maaari niyo po bang sabihin sa akin kung bakit napakasimple ng pananda ng nakaraan sa Filipino? Tanong ni James. Sinimulan ni Dr. Reyes na ipaliwanag. Ang marker na ay pinaniniwalaang nagmula sa isang pandiwa o salitang nangangahulugang pagtatapos o pagkaganap. Ang isang salitang nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kilos ay unti-unting naging isang gramatikal na pananda para sa mga kilos na naisakatuparan na, nawala ang literal na kahulugan nito at naging isang functional particle. Ang anyo para sa completion ay unti-unting sumaklaw sa buong sakop ng nakaraan. Sa katunayan, ito ay isang karaniwang proseso sa maraming wika sa mundo. Ang pagbabago ng isang completive aspect marker patungo sa isang past tense marker ay hindi natatangi sa Filipino. Tahimik na nakinig si James. May isang cognitive linguist na nagngangalang Ronald Langacker. Patuloy ni Dr. Reyes. Sinuri niya ang pagkakaiba ng ilang wika bilang pagkakaiba sa pananaw o viewpoint. Sa tingin ko, maaari itong gamitin upang maunawaan ang pagkakaiba ng Filipino at Ingles. Ang mga nagsasalita ng Ingles ay may tendensiyang ilarawan ang mga pangyayari bilang isang tagamasid, observer, mula sa isang objektibong pananaw. Sa kabilang banda, ang mga nagsasalita ng Filipino ay mas madalas na gumagamit ng pananaw ng isang kalahok, participant, kung saan ang mga pangyayari ay nauunawaan bilang may kaugnayan sa sarili. May kung anong nag-ugnay sa isipan ni James. Ibig sabihin, sa mundo ng Filipino, sa halip na magkaroon ng detalyadong mga anyo, ibinabahagi ng nagsasalita at nakikinig ang parehong konteksto at pananaw na nagre-resulta sa mas malalim na pag-unawa. Ganoon po ba? Eksakto, mahinahong sagot ni Dr. Reyes. Ang Filipino ay hindi isang malabong wika. Ito ay isang wikang nagpapahintulot sa mga tao na magkaintindihan kahit sa mga bagay na hindi binibigkas. Ito ay hindi kawalan ng pag-unlad, kundi isang ibang anyo ng mataas na antas ng sopistikasyon. Nagkaroon ng katahimikan. Tumingin si James sa malayo.
Sa loob ng 30 taon, sinukat niya ang katumpakan ng wika sa dami ng mga anyo nito. May 16 na panahunan ng Ingles, kaya ito ay isang tumpak na wika. Naniwala siyang hindi mapag-aalinlanganan ang lohikang ito. Ngunit ang Pilipinong lingwista sa kanyang harapan ay nagpakita ng isang ganap na naiibang pananaw. Ang pagiging simple ng anyo ay nagpapatunay sa yaman ng ibinabahaging konteksto. Minsan, dahil hindi ito sinasabi, mas malalim ang nagiging pag-unawa. Pagkatapos noon, bumalik si James sa kanyang kwarto sa hotel. Binuksan niya ang kanyang presentasyon. Ang mga salitang ang Filipino ay isang tipikal na halimbawa ng wikang hindi paganap ang pag-unlad sa gramatika ay tumambad sa kanya. Isinara niya ang file. Nagbukas siya ng bago. Mula sa simula, nagsimula siyang magsulat muli. Itinakwil niya ang 30 taon ng kanyang paniniwala at nagsimulang bumuo ng isang talumpati batay sa kanyang bagong pag-unawa. Naramdaman niyang ito lamang ang tanging bagay na maaari niyang gawin. Pumasok ang liwanag ng umaga sa bintana. Tahimik na tumulo ang luha sa mga mata ni James. Napakayabang ko, naisip niya. Ang katotohanang patuloy siyang namuna nang hindi lubusang nauunawaan ang tunay na kalikasan ng wika ay bumigat sa kanyang puso. Malapit na ang oras ng kanyang talumpati. Dala ang bagong manuskrito. Nagtungo si James sa venue. Ang 30 taon ng paniniwala ay gumuho at isang bagong pag-unawa ang umusbong. Ano na ngayon ang kanyang sasabihin? Nakatayo sa entablado, nagsalita si James ng mga salitang ganap na iba sa kanyang inihanda. Ngayong araw, kailangan kong humingi ng paumanhin sa inyong lahat. Sa loob ng 30 taon, nagkamali ako sa pag-unawa sa wikang Filipino. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang Filipino ay hindi isang malabong wika. Sa loob ng salitang na ay nakapaloob ang malalim na karunungan. Hindi sa dami ng salita, kundi sa lalim ng kahulugan nito, isinasalaysay ang panahon. Iyan ang wikang Filipino. Itinuon ni James ang kanyang tingin sa mga manonood. Doon, nakita niya si Professor Reyes na dahan-dahang tumatango bilang pagsang-ayon.